Ang aktor sa likod ng titulo. Isang pagbabalik-tanaw sa buhay at sining ni Rick Rodrigo. Sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino, sumibol ang mga bituing nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa industriya. Isa sa mga ito ay si Rick Rodrigo, isang pangalan na naging kasing kahulugan ng klasikong kakisigan at husay sa pag-arte. Kinilala bilang kauna-unahang aktor na naging katambal ng veteranang aktres na si Gloria Romero, si Rodrigo ay naging isa sa mga pinakapaboritong leading man ng kanyang henerasyon. Ang kanyang karera, na sumaklaw ng mahigit 3 dekada, ay salamin ng ebolusyon ng isang alagad ng sining. Mula sa pagiging isang matinee idol hanggang sa pagiging isang respetadong character actor. Sa likod ng kamera, ang kanyang buhay ay kasing kulay ng mga papel na kanyang ginampanan. Lalo na ang kanyang relasyon sa isa ring tanyag na aktres, si Rita Gomez, na nagbunga ng isang pamilyang sumunod din sa kanilang mga yapak sa sining. Ang salaysay na ito ay isang paglingon sa buhay ni Rick Rodrigo. Isang pagtatangkang unawain ang lalaking nagbigay buhay sa maraming tauhan sa pinilakang tabing. Ang di inaasahang simula mula sa pabrika tungo sa pelikula. Bago pa man siya nakilala bilang Rick Rodrigo, ang kanyang landas patungo sa pag-aartista ay nagsimula sa isang di pangkaraniwang tagpuan. Sa isang kumpanyang gumagawa ng biskwit na pag-aari ng mga Amerikano, naganap ang isang pagtatagpo na magiging sanhi ng pagbabago sa takbo ng kanyang buhay. Dito siya namataan ni Rafael Anton, isang producer mula sa Lebran Productions, na agad nakakita ng potensyal sa binatang may angking tindig at karisma. Inalok ni Anton ang binata na subukan ang kanyang kapalaran sa mundo ng pelikula. Isang alok na kanyang tinanggap. Noong 1951, unang sumabak si Rodrigo sa big screen sa pelikulang Song of Santo Tomas. Sa kanyang unang paglabas, ginamit niya ang screen name na Ricardo Montes. Subalit, ang pangalang ito ay hindi gaanong kumapit sa kamalayan ng masa. Bilang bahagi ng paghubog sa kanyang imahe, ipinasya ng mga producer na palitan ito. Dito isinilang ang pangalang Rick Rodrigo, isang pangalan na mas madaling tandaan, may dating, at nakatakdang sumikat sa industriya. Ang tunay na pagsisimula ng kanyang makabuluhang pag-usad sa karera ay naganap noong 1950. Tatlo nang siya ay maisama sa pelikulang Inspirasyon. Bagamat hindi pa siya ang pangunahing bida, ang pelikulang ito ay nagsilbing isang mahalagang pagkakataon upang maipakita ang kanyang kakayahan. Dito, nakasama niya ang ilan sa mga pinakamalalaking bituin ng panahong iyon, kabilang sina Carmen Rosales, Norma Valles at Van de Leon. Ang pagkakataong makatrabaho ang mga batikang aktor na ito ay nagbigay sa kanya ng kinakailangang karanasan at exposure. Matapos ang Inspirasyon, nagpatuloy si Rodrigo sa pagganap ng mga supporting role. Dahan-dahang hinuhubog ang kanyang sining at naghihintay ng tamang pagkakataon upang tuluyang magniningning. Pagsilang ng tambalan. Ang pagtatagpo ni Rick Rodrigo at Gloria Romero. Ang taong 1954 ang naging palatandaan ng tuluyang pagsikat ni Rick Rodrigo. Ito ang taon kung kailan ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang unang bida role sa pelikulang Pilya. Higit pa rito, ang pelikulang ito ang naging opisyal na pagsilang ng isa sa mga pinakatanyag na tambalan sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Dito, itinambal si Rodrigo sa tinaguriang reyna ng pelikulang Pilipino na si Gloria Romero. Agad na tinangkilik ng publiko ang kanilang kimika sa pinilakang tabing, isang perpektong kombinasyon ng klasikong kakisigan ni Rodrigo at ng maningning na kagandahan at husay ni Romero. Ang mainit na pagtanggap na ito ang naghudyat sa simula ng kanilang matagumpay na love team sa ilalim ng Sampaguita Pictures, isa sa mga dambuhalang estudyo ng pelikula noong panahong iyon. Dahil sa magandang pagtanggap ng masa, si Rick Rodrigo ay naging isang ganap na bituin at kinilalang paboritong leading man ng estudyo. Ang tagumpay ng kanilang tambalan
ay nasundan ng sunod-sunod na mga pelikula na lalong nagpatibay sa kanilang estado, bilang isa sa mga pinakamainit na love team sa bansa. Ang kanilang mga proyekto ay naging patok sa takilya at nag-iwan ng mga di malilimutang sandali sa mga manonood. Kabilang sa mga pelikulang pinagsamahan nila at iba pang mga proyektong nagpakilala sa husay ni Rodrigo ang mga sumusunod. Anak ng Espada, Dalagang Ilocana, Ang Ginang na Hindi Tumatawa, Mariposa, Batas ng Alipin, Rosana, ROTC, Senyorita de Campania, Emma, Misteryosa, Gigolo 1957, Hong Kong Holiday, Kolegyala, Gabi at Araw, Sino ang May Sala, 1958, Mga Reyna ng Vix, Anino ni Batala, Mapait na Lihim, Talipandas, 1959, Pitong Pagsisisi, Rosa Rossini, Vicky, Isinumpa, 1960, Tatlong Patak ng Luha, Ang Inyong Lingkod, Gloria Romero, Ipagdarasal Kita. Ang mga pelikulang ito at marami pang iba ay hindi lamang nagpakita ng kanilang lakas bilang isang tambalan, kundi nagpatunay din sa versatility ni Rodrigo bilang isang aktor na kayang gampanan ng iba't ibang papel, mula sa romantikong bida hanggang sa mga mas seryosong karakter. Ebolusyon ng isang aktor, mula leading man tungo sa respetadong karakter. Ang karera ni Rick Rodrigo ay nagpatuloy sa pamamayagpag hanggang sa mga sumunod na dekada. Subalit, tulad ng natural na takbo ng buhay, ang mga papel na kanyang ginampanan ay unti-unting nagbago habang siya ay nagkakaedad. Mula sa pagiging isang matinee idol, matagumpay niyang tinahak ang landas ng pagiging isang character actor, isang transisyon na hindi lahat ng bituin ay kayang gawin. Sa yugtong ito ng kanyang karera, ipinamalas ni Rodrigo ang kanyang lalim at tunay na husay sa pag-arte. Sumabak din siya sa mga action film na lalong nagpalawak sa kanyang repertoire bilang isang aktor. Ang kanyang versatility ay hindi lamang napansin ng mga manonood, kundi pati na rin ng mga kritiko at mga institusyong nagbibigay ng parangal. Isang malaking patunay ng kanyang kahusayan ay nang siya ay hirangin bilang Best Actor sa prestihiyosong Asian Film Festival noong 1969 para sa kanyang pagganap sa pelikulang Igorota, kung saan nakatambal niya ang isa pang haligi ng industriya, si Charito Solis. Ang pagkilalang ito ay isang malaking karangalan, hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa buong industriya ng pelikulang Pilipino. Bukod dito, nakatanggap din siya ng 2 nominasyon bilang Best Actor mula sa FAMAS, Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards, at 1 nominasyon bilang Best Supporting Actor mula sa Gawad Urian Awards. Ang mga nominasyong ito ay testamento sa kanyang patuloy na kaugnayan at respeto sa industriya sa paglipas ng mga taon. Ang huling kabanata sa Pinilakang Tabing at Pamamahingang Pribado. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 80, matapos ang mahigit 30 taon sa industriya, nagpasya si Rick Rodrigo na magretiro sa pag-aartista. Ang desisyong ito ay bunsod ng kanyang pagnanais na pagtuunan ng pansin ng kanyang personal na buhay, malayo sa ingay at intriga ng showbiz. Ang kanyang huling pagganap sa pelikula ay sa Miguelito, ang batang rebelde noong 1985. Ang pelikulang ito ay nagsilbing isang angkop na pamamaalam. Dito, muli niyang nakasama ang mga kasabayan niyang bituin tulad ni Nida Blanca at ang kanyang datihang ka-love team na si Gloria Romero. Naging makabuluhan din ang pelikula dahil kasama rito ang mga sumisikat na artista
mula sa mas nakababatang henerasyon tulad ni na Aga Mulach at Gretchen Barreto. Ang pagsasama-sama ng mga bituin mula sa iba't ibang panahon ay tila isang simbolikong pagpasa ng sulong mula sa kanilang henerasyon patungo sa susunod. Matapos ang Miguelito, tuluyan ng tinalikuran ni Rodrigo ang larangan ng pag-arte. Pinili niyang mamuhay ng tahimik at pribado, isang desisyon na kanyang pinanindigan hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Sa likod ng kamera, ang personal na buhay ng isang bituin. Sa labas ng limelight, si Rick Rodrigo ay isang taong mayaman sa karanasan at may malalim na personalidad. Inilarawan siya bilang isang extrovert, isang taong mahilig sa mga outdoor activity. Ang kanyang mga kinahiligan ay malayo sa karanyaan ng showbiz. Kabilang dito ang pangangaso, hunting, camping, at pangingisda. Ang mga gawaing ito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan at koneksyon sa kalikasan. Ang babaeng nakabihag sa kanyang puso ay isa ring tanyag na aktres mula sa Sampaguita Pictures, si Rita Gomez. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 2 anak, sina Ronald at Albert Paul Bregendol. Bilang isang ama, sinikap ni Rodrigo na maging bahagi ng buhay ng kanyang mga anak sa kabila ng abalang schedule ng isang aktor. Ang kanilang tahanan noon sa Little Baguio, San Juan, ay may malaking bakuran, kung saan minsan ay nagtatayo siya ng tent upang makipaglaro sa kanyang mga anak. Isang simpleng paraan ng pagbuo ng mga alaala. Madalas din niyang isama ang mga ito sa mga location shooting, kung saan ipinapatikim niya sa kanila ang iba't ibang uri ng pagkain. Isang paraan upang buksan ang kanilang pananaw sa mundo. Nang lumaki ang kanyang mga anak, sinubukan din ni Ronald na sundan ang yapak ng kanyang mga magulang sa pag-aartista. Pumasok siya sa industriya ng pelikula, ngunit hindi nagtagal ang kanyang karera sa showbiz at pinili niyang mag-focus sa ibang larangan. Sa mga panayam, ibinahagi ni Ronald ang ilang pananaw tungkol sa kanyang ama. Ayon sa kanya, si Rick ay isang old-style gentleman na may pagkakonserbatibo sa pananaw sa buhay. Isa siyang taong hindi naniniwala na dapat ilabas at pag-usapan ang nararamdaman. Mas pinipili niyang itago ang kanyang mga emosyon at magpakita ng katatagan sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan. Dahil dito, ang imaheng madalas makita ng publiko, ang matatag at kalmadong si Rick Rodrigo, ay hindi palaging sumasalamin sa tunay na damdaming naglalaro sa kanyang kalooban. Dumaan siya sa maraming pagsubok na kanyang matapang na hinarap ng mag-isa. Isa sa mga aral na natutunan ni Ronald mula sa kanyang ama ay kung paano mag-enjoy sa buhay, lalo na sa pamamagitan ng mga outdoor activity na pareho nilang kinahiligan. Naikwento rin niya na bagamat malakas uminom ng alak ang kanyang ama, halos hindi ito nalalasing sa paraang tipikal. Sa isang pagkakataon, nang sila ay muling magkita matapos ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay, nagkaroon sila ng isang bonding moment sa pamamagitan ng pag-inom. Inamin ni Ronald na hindi niya kayang talunin sa inuman ng kanyang ama, isang personal na anekdota na nagpapakita ng kakaibang katatagan ni Rick. Mga hamon sa buhay at ang paghihiwalay. Ang pagiging isang taong may makalumang pananaw ay mayroon ding mga hamon. Ang ilang paniniwala ni Rick na typical sa kanyang panahon ay minsan nagkaroon ng negatibong epekto sa kanyang mga relasyon. Halimbawa na lamang ang kanyang pananaw na ang isang babae ay dapat manahimik kapag ang kanyang asawa ay nagsasalita na. Ang ganitong pag-iisip, bagamat karaniwan noon, ay hindi na laging akma habang nagbabago ang panahon at ang pananaw sa pagkakapantay-pantay sa isang relasyon. Marahil ang ganitong sistema sa kanilang buhay mag-asawa ay isa sa mga naging dahilan kung bakit ang landas ni Rick at Rita ay kalaunang nagkahiwalay. Ang kanilang pagsasama ay nauwi sa paghihiwalay, isang masalimuot na kabanata sa kanilang buhay. Matapos nito, nilisan ni Rita Gomez ang Pilipinas at nagtungo sa Estados Unidos
upang doon subukang muli ang kanyang kapalaran. Pamamalam at legasya. Noong Pebrero, 1996, pumanaw si Rick Rodrigo sa edad na 71. Ang kanyang paglisan ay nag-iwan ng puwang sa industriya, ngunit ang kanyang legasya ay nananatiling buhay. Sa loob ng mahigit 3 dekada, nagbigay siya ng inspirasyon sa maraming tagahanga ng pelikulang Pilipino at nagpamalas ng hindi matatawarang husay sa pag-arte. Si Rick Rodrigo ay hindi lamang isang pangalan sa mga lumang poster ng pelikula. Siya ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang unang kapareha ng isang reyna, isang premyadong aktor at isang icon ng kanyang panahon. Ang kanyang mga pelikula ay patuloy na nagsisilbing bintana sa isang ginintuang panahon ng sinema, at ang kanyang buhay ay isang paalala na sa likod ng bawat nagniningning na bituin ay isang taong may sariling kwento ng tagumpay, pagsubok at pag-ibig. Ang kanyang tatak sa puso ng mga manonood ay mananatili, isang patunay ng sining na kanyang inialay sa sambayan ng Pilipino.